Bata pa lang ako ay nasa akin na ang isang mutya. Ang pangil ng kalabaw. Binigay daw ito ng aking ama nang ako ay isilang ayon sa aking ina. Kaya pala pakiramdam ko ay ang lakas ng aking pangangatawan tuwing tumutulong ako sa bukid kasama ang aking ina at maging si Lola Iska. Ako nga pala si Magdalena, 22 anyos, nang aking ganap na maintindihan ang aking kapalaran dahil sa isang insidenteng nasaksihan ko dito sa aming bayan, sa Lukban, Quezon. Nay, si Lena ho ba nakita nyo? Yung bata talaga na yun umalis na naman. Hayaan mo na, baka nasa kabilang gulod lang. Tulungan mo na lang akong talupan yung mga kamote dito. Uuwi din yun mamaya-maya. Patang yun, oo. Sige ho, tapusin ko lang to mga sinampay. Nay! La! Andito na po ako! Diyos ko po, Lena. Anong nangyari sa'yo, ha? Santissima, bakit puro dugo yung damit mo, apo, ha? Patingin si Lola, bilis! May sugat ka ba? Wala nga po, Lola. Kanina po kasi may hawak akong kutsilyo. Tapos, nahiwa po ko dito. Nasaan? Wala naman, anak, ha? Ikukuha na lang kita ng pamalit, ha? Yun nga po yung pinagtataka ko, Nay. Lola, walang sugat. Tsaka wala ding peklat. Kaya po ko umuwi para itanong sana sa inyo. Suot mo pa rin ba yung kwintas mo, apo? Opo, Lola. Heto po, di ko naman po inaalis gaya ng sinabi niyo ni Inay sa akin. Magpalit ka na ng damit. Sige na, anak. Nay, may hindi po ba ako alam tungkol sa mga nangyayari? Sige na, apo. Magpalit ka muna ng damit. Mamaya na namin ipapaliwanag sa'yo. Sige na. Lumabas ako ng bahay at nagpunta sa likod bahay. Tsaka ako tinikwas ang poso doon. Nay, yun ba yung bisa ng hawak niyang mutya? Baka naman, dapat na nga nating sabihin sa kanya. Total, nasa tamang edad na din naman na si Lena. Naisip ko nga yan, anak. Hintayin na lang natin siyang makapagbihis. Alam ko na maiintindihan niya yon. Nay, La, may sasabihin kayo? Ano kasi, anak? Kasi... Nana Iska! Oh, Lori! Batang ire, bakit ba tumatakbo ka? Ano bang problema? Nana Iska, may isang babae ho doon. Mukhang malala ho yung sugat sa buong katawan. Ha? Nasaan ba? Halika nga at puntahan natin. La, saan po kayo pupunta? Bakit di na lang dinala dito yung babae, Lori? Oo nga naman, Lori. Nasaan ba yung babae? At bakit di ka tumawag ng tulong? Inadaanan ko lang ho doon yung babae. Hindi ko nga rin ho kilala yun eh. Naawa lang ho ako kaya nagtatakbo ko dito. Sa katunayan nga niya, natakot po ko sa itsura na Iska eh. Ha? Bakit naman? Bakit ka natakot? Ano ba yung itsura? Basta ho, punit-punit ho yung suot niya tapos parang ang sama nitong tumingin. Nagtaka pa kami sa kwento ni Lori tungkol dun sa babae raw. Kaya naman ang ginawa nila Inay ay pinuntahan ang sinabing babae ng kaibigan ko. Pero makalipas ang kalahating oras, ay wala naman daw doong babae. Nagtaka pa si Lori dahil kanina daw ay hindi na ito makatayo. Pero nagtaka sina Lola at Inay dahil wala na daw doon. O Nay, Lola, nasa na daw yung babae? Tsaka si Lori, nasa na din? Ewan ba namin, apo? Ito talagang si Lori puro sa kalokohan. Wala namang babae doon. Nay, bakit naman magbibiro si Lori? Kita nyo nga, sobrang hingal pa kanina nang dumating dito. Yun nga rin ang hindi ko maintindihan. Hindi kaya may nagbiro sa kanya o kaya naman ay meron talaga pero nakaalis na. Sino naman ho yung magbibiro sa kanya, La? Sa ganito kaaga? O baka naman aswang yun? Posible, apo. Natigil ako sa pagtawa dahil biro lang naman yung sinabi ko sa kanila. Pero sumang-ayon din naman si Lola dito. Nakita ko pang nagkatitigan sina ni Inay. Nagtungo si Lola sa bintana at dumungaw doon na tila may hinahanap pa. Magdalena, apo.
Dapat mo na sigurong malaman kung bakit hindi ka nasusugatan sa mga patalim. Nay, sigurado na ba kayo dyan? Anong ibig niyong sabihin, Lola? Ano po yung dapat kong malaman? Ang kwintas na suot mo, Apo, ay isang mutya na may basbas ng iyong lolo na isang antingero. At yan ang binigay niya sa iyong ama. Mutya po? Antingero? Ano po yun, Nay? Para sa ano itong kwintas na suot ko? Anak, makinig ka ha. Ang kwintas na suot mo ay mula pa sa lolo mo na isang antingero na pinamana nito sa iyong ama. At dahil lahi nila yon, sa iyo isinalin ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Tama ang iyong ina, Lena. Kaya hindi ka tinatabla ng patalim at dahil dyan sa suot mo. Kaya ingatan mo yan dahil makakatulong ang mutyang yan sa atin at maging sayo. Paano ko po gagawin yun, Nay? Wala naman ho akong karanasan doon. Basta, talasan mo palagi ang iyong pakiramdam at makikita mo. Kusa kang matututo kung paano gamitin ang mutya. Lumipas ang 2 oras matapos na ipagtapat sa akin nila inay at lola ang tungkol sa lahi na meron kami. At ang aking tungkulin na hindi ko inaasahan, nagagampanan ko. Lena! Pasensya ka pala kahapon ha, pero totoo talaga na may babae doon na maraming sugat. Yun ba? Okay lang yun. Pero nagtataka talaga ako dahil hirap na hirap sang makatayo nung makita ko. Pero bakit bigla na lamang nawala nung bumalik kami ni Nana Iska? Hayaan mo na yun, Lori. Hala, may babaeng nawala ng malay! Dinig namin na sigaw ng karamihan kaya naman hinila ako ni Lori doon. Paglapit ko ay parang medyo may init akong naramdaman sa katawan ko. Pero dahil naawa ako sa babae, ay dinaluhan ko ito para tanungin kung maayos lang ba ang pakiramdam niya. Mabilis din ang paglayo nito nang tumama ang mga mata niya sa suot kong kwintas. Parang nagkaroon ng lakas at agad na napabangon siya mabilis na tumakbo, palayo sa amin. Ano yun? Kanina daw hinimatay. Tapos malakas naman pala. Oo nga, Lori. Parang may kakaiba dun sa babae. Bakit daw ba nawala ng malay? Teka, ayun may babae. Ate, ano bang nangyari dun sa babae? Naku, hindi ko rin alam. Basta na lang nabuwal dito sa harapan ng pamangkin ko. Buntis ba yung kasama niyo, ate? Mukha ngang buntis siya. Tumango ang babae habang hawak sa braso ang pamangkin nito. Saka ako napaisip. Pero imposible naman na aswang yun dahil maaga pa. Niyaya ko na si Lori para makauwi na rin ako. Sinabihan ko rin ang magsahe na mag-ingat sa mga lumalapit sa kanila, lalo pat hindi nila ito kilala. Honor, nasa na ba si Lena? Nakauwi na ba? Kanina pa nasa silid niya. Tatawagin ko lang ho para makakain na. Mabuti pa nga. Tawagin mo na. Lena, anak, lumabas ka na dyan at kakain na. Susunod na ho ako, Nay. Sandali lang ho, nagbibihis lang. Lumabas ka na kaagad ha, lalamig yun. Sige po, Nay, sandali lang po. Oh, sana yung anak mo? Lalamig na tong sabaw. Maulan pa naman ngayon. Nagbibihis lang ho, Nay. Nay, sa palagay niyo ho ba, kakayanin ni Lena na lumaban? Oo naman. Bakit parang duda ka? Nakikinig lang ako kina inay at lola. Kahit ako, hindi ko rin alam kung kaya ko bang makipaglaban. Pero pipilitin kong gawin. Tapos na ako. Kain na ho tayo bago to lumamig. Mabuti pa nga. O sige, kain lang ng kain, apo ha? San ba kayo galing ni Lori, anak? Kanina po, Nay, may mag-ali doon tapos may isang babae daw na nahilo sa harapan nila. Nung tinulungan ko yung babaeng nahilo, parang napaso siya sa akin. Buntis din yung isang babae kanina. Anong ibig mong sabihin, apo? Naaswang yung babaeng nahilo? Medyo uminit ng konti yung kwintas ko, Lola. Kaya baka nga. Natapos kaming kumain ng hapunan ng gabing yun na maulan. Kaya naman pansamantalang nagkwentuhan muna kami matapos ang hugasin. Pero hindi pa man kami nagtatagal sa pagkukwentuhan, ay bigla akong nakaramdam ng kakaiba.
Ibang pakiramdam na ngayon ko lamang naramdaman. Nagtungo ako sa bintana at nilihis ang nakalaylay na kurtina. Sa malayong pwesto ay biglang kumidlat at nasilayan nito ang isang bulto ng anyong tao. Lena anak, sinong tinitignan mo dyan? May problema ba apo? Ibaba mo na nga yung kurtina at baka maulanan ka pa dyan. May tao sa labas la, tingnan nyo. Ha? Anong tao? Nasaan anak? Hayun sanay, nasa tabi ng punong mangga. Nakikita nyo ba? Tumabi kayo dyan. Palagay ko ay hindi yan basta tao lang. Wala ka bang nararamdaman na iba apo? Ang totoo niyan lola, uminit yung suot kong kwintas. Ibig sabihin ba nun? Aswang yung nasa labas na yan? Nagkatinginan kaming tatlo at biglang tumalilis si lola sa kanyang silid at paglabas nito ay may hawak na siyang isang mahaba na tila ba isang armas. Tumingin siya sa akin at kinuha ang kanyang salakot. Balak sana niyang lumabas pero pinigilan ko si lola. Nay, anong balak niyo ha? Paano kung marami pala sila doon? Tama po si inay lola. Delikado po para sa inyo. Kung hindi ako yung gagawa, sino? Si Lena? Mas lalo lang siyang mapapahamak. Manatili na lamang tayong tatlo dito. Ligtas tayo pag hindi natin sila pinansin. Hindi pwedeng dito lang tayo. Kailangang malaman nila na hindi tayo nasisindak sa mga katulad nila. Kaya dito lang kayo at lalabasin ko siya. Hindi na. Ako na yung lalabas. Kayo na yung manatili dito. Ano? Hindi anak. Ikaw nga yung may sabi na hindi mo kaya, diba? Sigurado ka ba, apo? Kaya mo? Nay, hindi pwede. Baka mapahamak yung apo niyo. Nay, kakayanin ko. Huwag kayong mag-alala. Tumango si lola sa akin at inabot ang hawak niya. At sinabi sa akin na isang buntot pagi raw yon at panlaban sa mga aswang. Mabilis makasugat ito at hindi gagaling kung malalim ang dulot. Binuksan ko ang pinto at kita ko sa mukha ni inay ang pagtutol. Nilapitan ko siya at niyakap para mapanatag. Mag-ingat ka anak, nasa likod mo kami. Sige apo, nasa likod mo kami kaya huwag kang mag-alala. Tutol man si inay nung una pero wala nang magagawa. Ramdam ko ang lamig ng bawat patak ng ulan sa braso ko. Sinipat ko ang nilalang na nasa tabi ng malaking puno. At dahan-dahan din itong lumakad papalapit sa akin. Nay! La! Diyan muna kayo sa loob. Kaya ko na to. Pero anak, sigurado ka ba? Naniniwala ako sa'yo, apo. Sige, basta titignan kita. Sa isang iglap, nagmabilis ang bawat hakbang nito. Kaya medyo nalito pa ako nung una. Pero gaya ng sabi ni inay at lola, kaya ko. Napaatras ako dahil isang babae ito at tila luray-luray pa ang damit. Ang hawak kong buntot pagi ay agad kong ibinaba. Sino ka? At bakit ka andito sa lugar namin? Ako si Amalia. May humahabol lang sa akin at dito ako napagawi. Apo, sino yan? Mag-iingat ka. La, hali kayo. Bakit apo? Sino daw siya at bakit nandito? Hindi ko kilala, La. Baka kayo kilala niyo siya. Sapo nito ang sariling braso at tila nasaktan dahil may sugat din ito sa binti. Sino ka? Masyado ng gabi para mapadpad ka dito sa aming lugar. Nay, mukhang may sugat ho siya. Pasensya na ho. Hinahanap ko kasi yung asawa ko. Ilang araw na siyang hindi umuwi kaya hinanap ko siya. Ganun ba? Kawawa ka naman pala. Tuloy ka kaya muna sa loob. Maulan pa. Nay, hindi natin yan kilala. Ang mabuti pa, Ale, umuwi na kayo habang mahina pa yung ulan. Tama si Lena, Honor. Hindi natin yan kilala. Pasok na, apo. Honor, tayo na. Ha? Umuulan, Nay. Kawawa naman siya. Tinignan ko si inay kaya tila nakuha niya rin ang ibig kong sabihin. Nauna na itong pumasok habang ako ay nanatili pa ding nakatingin sa babae. Nakakaiba ang kilos at pagsasalita. Nang masiguro kong nasa loob na si nanay, ay sumunod na rin ako agad. Andun pa rin ang babae
At ilang minuto'y umalis rin ito doon at mabilis na nawala. Bakit hindi niyo pinatuloy yung babae? Kawawa naman yun, umuulan pa. Mas kawawa tayo kung nakapasok sa dito. Hay naku, Honor, wala ka talagang alam pagdating sa mga ganyan. Anong sinasabi niyo, Nay? Sinasabi niyo na wala akong silbi, ganun ba? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Oo nga pala, lahi niyo kasi ang mga dalubhasa sa mga ganyan. Ako? Isang hamak na ordinaryong babae lang kasi ako. Nay, ano ba yan? Nag-aaway kayo? Eto kasing lola mo. Pinapamukha kasi sa akin na wala akong alam. Hoy, Honor, wala akong sinabi na ganyan sa'yo ha. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Tama na ho yan, Nay, Lola. Nay, ang ibig sabihin ni Lola, hindi nyo kasi nakita na iba yung babae kanina. Walang mali doon. Napabuntong hininga si Inay. Siguro dahil naintindihan niya rin ang ibig sabihin ni Lola kanina. Humingi na rin siya ng paumanhin kay Lola at ganun din naman si Lola kay Inay. Dapat tayong mag-ingat sa mga nakakausap natin at papapasukin sa loob ng bahay. Tama si Lola. Nag-ingat lang po talaga kami, Nay. Tsaka huwag niyong sinasabi na wala kayong silbi. Pasensya na kayo, Nay. Pasensya ka na rin, Honor. Matulog na tayo, ha? Sige na, isarado niyong mabuti yung pinto at bintana. Lagyan niyo ng asin at bawang para walang makapasok. Gaya ng sinabi ni Lola ay ginawa namin yun. Nagbudbud kami ng asin at bawang sa bintana at maging sa pinto. Nakatulog naman kami ng tahimik pero naroon pa rin yung pag-iisip na bakit dito hahanapin ng babae ang asawa niyang nawawala. Lena, anak, bangon na dyan. Aba yung mga tanim na gulay. Tingnan mo at panat at mungkal pa. Nakakapagtaka. Umulan kagabi. Andyan, Nanay. Alinay, anong bungkal kanyo? Yung mga tanim natin. Naubos ang gulay. Panat at bungkal. Paanong nangyari? Umikot ako sa likod at tumamba nga sa akin ang naubos at panat ng mga gulay. Nagkatinginan pa kami ni Inay. Maya-maya pa ay dumating na si Lola. May balita daw siya na narinig doon habang nasa palengke. Amalia daw yung dayo na babae sa lugar at nakapangawa ng taga dito sa aming lugar. Nagtaka na nga raw yung mga naroon dahil hindi na rin daw nila nakikita yung asawa nitong si Ador. Kung taga rito yung lalaki, ibig sabihin, totoong nawawala nga yung asawa niya. Nasan yung Ador? Baka nilayasan siya. Yun ang dapat nating malaman. Kung totoo nga bang nawawala yung asawa niya, o kaya may nangyari nga lang dito. Tama ka, Apo. Hindi ako naniniwala na basta na lang itong nawala. May kakaiba sa babaeng si Amalia. Kinahapunan ay bigla akong kinutuban na may nakaabang sa akin na nasa paligid. Isang malaking pusa ito na kakatuwa ang laki. Malago ang balahibo nito at mas malaki talaga ito kesa sa aso. Tinawag ko si Lola pero mukhang wala ito. Naaalala ko nga pala na umalis sila ni Inay. Relax ka lang, Lena. Pusa lang yan. Bulong ko na lamang sa aking sarili. Alis dito! Ang laki mong pusa! Alis dito, wala kang makakain! Ang tagal naman kasi nila Lola at Nanay. Sandali lang daw sila pero hanggang ngayon wala pa eh. Nagliparan ang mga ibon at sumabay pa ang hangin kaya kinilabutan ako. Dahil mukhang hindi naman natinag yung pusa nang bugawin ko ito. Imbis na umalis, ay nagpatuloy itong lumapit sa akin. Lang yang pusang to! Alis na, sabi ko! Mahahampas kita nitong kahoy! Lena, Apo! Anong meron dyan? Lola, kayo po ba yan? May malaking pusa dito! Ha? Teka, sandali! Nanlaki ang aking mata nang lundagin ako ng pusa at subukang kalmutin sa hindi ko malamang dahilan. Lumantad ang suot kong kwintas ng pangil ng kalabaw kaya mas lalo itong nagalit. Nakikipagpambuno ako dito nang maabutan ako ni Lola na nakahiga at nasa ibaba ko ang malaking abuhin na pusa. Apo! Malakas siya! Lumayo ka sa apo ko, hayop ka! Dinampot ni Lola ang isang nakabukal na makapal na katawan ng puno at walang kagatol-gatol na pinalo sa katawan ng pusa. Nasaktan ito kaya lumipat siya kay Lola at ito ang kanyang dinamba.
Napasigaw ako sa takot at gulat. Tumayo ako agad at kumuha ng matalas na bagay mula sa kusina. Kutsilyo! Tama! Sandali lang, Lola! Huwag kang bibitaw, ah! Lena, apo! Tumakas ka na! Kaya ko na to! Lumayo ka sa lola ko! Sinakmal nito ang lola ko, kaya hindi nito agad nailagan ang pag-atake ko. Napuruhan ito sa likod kaya tumigil ito sa ginagawa sa lola ko para kagatin. Tinayo ko ito at tinulungan na makahakbang, habang ang malaking pusa ay galit na nakatingin sa aming dalawa. Pilit nitong inaabot ang sariling likod para madilaan ang natamo niyang sugat sa patalim na ginamit ko dito. Kaya iniwan ko muna si Lola para masugatan ko siya ng mas malalim. Tumakbo ko't nagulat ako dahil sa bilis ng aking pagkilos. Sapul siya sa mismong ulo at tumagos ito sa batok niya. Lena, apo! Lumayo ka na kaagad! Wala na, Lola. Napatay ko na siya. Tama nga ako. Isang giwik ang isang to. Salamat sa Diyos at napatay mo sa apo. Mahusay ka. Giwik? Aswang ba yun, Lola? Bakit sila andito? Kiwig ang mga aswang. Minsan baboy. Aso. O yang malaking pusa. Malamang dahil sa'yo, apo. Baka ramdam nila na may kakayahan ka, kaya sila andito. Patay na ang abuhing pusa dahil sa sugat na gawa ko sa kanya. Hawak ni Lola ang braso ko at ilang sandali lang ay nadinig ko naman ang boses ni Inay. Nay! Lena! Anong ginagawa niyo dito, ha? Ano yan? Aswang. Madilim na rin kasi kaya naglabasan na. Aswang yung pusa na yan, Nay? Sino ang pumatay sa kanya? Patay na yan kaya pumasok na tayo sa loob. Nilingon ko pa ng isang beses ito at totoo nga na wala na itong buhay. Hindi ako makapaniwala na nakaya kong pumatay ng isang klase ng aswang. Tinatanong ko pa si Lola kung wala bang masakit sa kanya. Mabilis na dumilim kaya nagsindi si Lola ng goma para ipaikot ang usok nito sa buong paligid ng aming bahay. Parang may sumisigaw yata sa labas. Oo nga no, buksan mo nga yung bintana, Lena. Tingnan mo kung sino yun. Bakit kaya? Gabi na rin ah. Anong kailangan kaya nila? Dito na lang po kayo, ako na po yung lalabas. Hinihingal ang isang lalaki habang may hawak na sulo. Ang sabi nito ay manganganak na raw yung asawa niya at hindi na aabot sa paggamutan. Nagbihis agad ang lola ko at walang pagtanggi na sumama sa lalaki. Tayo na, baka hindi natin maabutan. Apo, mag-ingat kayo dito ng nanay mo, ha? Po, delikado na la, samahan ko na kayo. Wag na, ang nanay mo na lang yung samahan mo dito. Isa pa may kasama naman ako. Mag-iingat kayo, Nay. Mag-iingat kayo, Lola, ha? Niyaya na niya ang lalaking mukhang gusto na ring umalis. Nag-aalala ako para kay Lola at sa kasama nito, pero inaalala ko rin yung nanay ko. Kaya pumasok ako muli sa loob ng aming bahay at nagdasal. Ah! Bakit di nyo agad dinala sa pagamutan ang misis mo? Paano kung maubusan ng dugo yan? Hala sige, dalian na natin at magpainit na agad ng tubig ha. Diyos kong mahabagin ka. Abay dinudugo na ito ha. Magmadali ka at kumuha ka na ng mainit na tubig. Halika na dito at mahiga ka na. Diyos ko po, malapit nang lumabas yung bata. Sige, ira lang. Huwag kang umiyak. Iri lang. Nakarating kaya ng ligtas si na Lola doon, Nay? Ano ho sa palagay niyo? Yun nga rin yung iniisip ko. Sundan kaya natin. Mas mabuti pa nga ho. Magdala tayo ng gamit, Nay. Sige. Mahiabo pa sa kalan. Kukuha lang ako, ilalagay ko sa supot. Yung buntot pagi po nasa silid ni Lola yun, diba, Nay? Kukunin ko lang din. Sige, anak. Mabilis kaming lumabas ng bahay at dalang isang sulo. Habang tinatahak namin ni Inay ang daan, ay lumalakas ang hangin. Mas nakaramdam ako ng ibang presensya at natakot ako para kay Inay. Kalahating oras din bago narating ang bahay. Nakarinig kami ng iyak ng sanggol. Pero ang pinagtaka ko ay kung bakit may nakita akong anino sa labas ng bahay. Sandali, Nay. May kasama sila doon. Kasamang ano, anak? Nasaan ba? Umiinit yung suot kong mutya, Nay. May aswang dito. Kaya iba yung nasasagap kong presensya kanina pa.
Kung ganun, delikado yung lola mo. Bilisan na natin. Hayun siya. Tago, Nay. Nasa likod ng bahay. Lumabas ako sa pinagtaguan namin at doon ko natiyak na isang aswang nga ito. Malamang ay naamoy nito ang bagong silang na sanggol. Kaya ang ginawa ko ay binato ko ito ng isang puso ng bawang at tumama ito sa bubong ng mismong bahay. Bumukas ang pinto at niluwanon si Lola. Lena, anong ginagawa mo dito, ha? Lola, may aswang sa likod ng bahay na yan. Ano ka mo? Hindi kita marinig. Nay, tara na ho, labas na dyan. Ano yun, anak? Ang bata! Sabi ko na nga, be. Anak, sandali. Ano yun, ha? Dalian nyo, Nay. Halos magkaantabay lang kami ni Inay na makapasok. Hawak ng isang nilalang ang sanggol habang ang ina nito ay mukhang nawala ng malay. Ang lalaki naman ay napaupo na sa sahig, dala marahil ng takot nito. Sandali, parang nakikilala kong nilalang na tola. Masdan mo mabuti yung mukha. Sino ang tinutukoy mo, apo? Wala namang kakaiba sa itsura niya. Meron nga, Nay. Diyos ko po. Nakita niyo, Nay? 'Di ba? Kahawig niya. Oo nga. Balak kainin ng aswang ang hawak nitong sanggol. Kaya inabot sa akin ni Inay ang nakasupot na abo. At nang hawak ko na ito, ay lihim ko namang binutas para ihagis dito. Hawak ni Lola ang maliit na kahoy na may lapad na isang gagasuntok. Kaya ang ginawa ko ay hinagis ko sa kanya ang abo. Hinagis ng aswang ang hawak na bata sa ere, kaya napasigaw si Inay. Mabilis ang aking naging kilos para masalulang ito at nagawa ko naman. Inabot ko ito kay nanay at hinabol ang tumatakas na aswang. Anak, huwag ka nang sumunod. Hindi na babalik yun. Oo nga, hindi na babalik yun. Mabuti nang dumito kayo. Kung hindi ay baka napano na sila. 'Di ba? At napatay na natin yung isa. Ang ibig sabihin marami pa sila na andito sa bayan natin. Tama ka, apo. Dapat ay magdoble ingat ang lahat. Dapat po makarating to sa mga kinauukulan para maging handa yung mga tao. Binalikan ni Lola ang mga tao sa loob para siguraduhin na maayos na ang mga ito. Ligtas naman ang pamilya at panay yung pasasalamat ng mga ito. Sinabihan din sila ni Lola na mga dapat gawin kung sakaling bumalik yung aswang. Nagtagal pa kami doon ng ilang minuto at sa huli ay nagpaalam na rin. Maaga akong gumising para ako na muna yung gumawa sa bahay. Nagluto ako at kasalukuyan na naghuhugas ng bigas. Matapos yun ay namitas ako ng mga gulay para ibaba sa bayan at ilako yung ilan. Nay, aalis na ho ako para hindi ako initin sa daan. Nakaluto na rin po ako. Mag-almusal ka muna, Lena. Mamaya na lang, Nay. Aalis na po ako, pakisabi kay Lola. Mag-ingat ka sa daan. Yang kwintas mo, suot mo ba? Andito po, Nay. Hindi ko naman po hinuhubad. Sige na, Nay. Tinaha ko na ang daan patungo sa ilang bahayan para mailako yung mga gulay. At hindi naman ako nabaso dahil marami din naman yung bumili sa akin. Kaya nang makarating ako sa iilan na lang na bahay ay naubos na. Doon ko nakita ang babaeng si Amalia. Sa isang maliit na bahay pala ito nakatira. At mukhang wala naman siyang kasundo dahil ang mga bintana nito ay sarado. Napatingin ito sa akin at nakaramdam ako ng kakaibang takot. Huy, Lena, anong tinitingnan mo dyan, ha? Ano ka ba, Lori? Bakit ka ba nanggugulat? Sino ba kasi yung tinitignan mo? Ay, si Amalia ba? Naku, mag-iingat ka dyan. Ang sabi niyan, nawawala daw yung asawa niya. Magmula nang dumating dito yan, isang beses lang lumabas yung asawa niyang si Ador. Tapos mula nun wala na. Anong wala na? Nawala na parang bula, ganun? Baka umalis lang. Walang nakakaalam. Tara na, masama na yung tingin sa atin, oh. Hinila ako ni Lori pero isang sulya pa ang ginawa ko dito. Nakatingin pa rin ito sa akin. Kaya nagpatianod na ako kay Lori. Bawat madaanan namin ay may mga kwento kaya nagtataka ako. Dahil marami daw ang natatagpuan na patay na mga alagang hayop nila mismo sa harapan ng bahay nila. Nakakatakot si Amalia, 'di ba? Parang may tinatago. Pakiramdam ko nga rin sa kanya, iba. Matagal na ba siya dito sa lugar natin? Ang sabi ng ilan, oo daw. Pero ako madalang ko lang naman talagang makita yan na lumalabas eh. Mag-iingat ka, Lori. Sige na,
Mauna na ako Mahirap yan. Misteryoso siya. Iniwan ko na si Lori doon. Habang nasa daan pa ako pauwi, ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya. Huminto ako sa paglalakad. Hindi muna ako humarap, pero ramdam ko na nasa likuran ko na ito. Pagharap ko, ay si Amalia ang naroon. Paano? Di ba't nasa bahay ka kanina? May daan dito kaya nauna ako sa'yo. Sinong niloko mo? Walang ibang daan dito, Ale. Kaya wag mo akong yayabangan. Bakit mo ako sinusundan? Wala naman. Gusto ko lang makita nang malapitan yung itsura mo. At bakit mo naman gustong makita yung itsura ko? Hindi kita kilala. At isa pa, wala akong planong makipagkilala sa'yo. Tama nga yung kutob ko. Malakas nga yung loob mo. Mag-iingat ka. Baka mamaya mawala yung lakas ng loob mo. Basta na lamang itong tumalikod kaya sinundan ko pa siya ng tingin hanggang sa tuluyan na itong mawala sa aking paningin. Anong problema niya? Nung isang gabi lang mukha siyang kawawa. Ngayon parang may gusto siyang palabasin. Hindi ko na sinabi pa yun kay inay at lola. Tiyak akong magtataka din sila. Nay, andito na po ako. Naubos ko na po yung mga dala kong gulay. Asan si lola? Andun sa kusina at may iniluluto lang. Anong niluluto? Puntahan mo na lang. Iniwan ko na lang doon si nanay at nagpunta sa kusina. Bumungad sa pangamoy ko ang masakit sa ilong na akala mo'y may laso na nasa paligid. Muntik na akong maiyak dahil sa amoy nito na tila ba acid. La, ano ba yung niluluto nyo? Ang sakit naman sa ilong at lalamunan yan. Ito ba? Acid ng suka, apo. Tsaka ako nilagyan ng mga bawang para sa mga aswang. Pangontra ho ba yan sa mga aswang? Ang sakit sa ilong. Oo, apo. Lumabas ako dahil di ko kinaya ang tindi ng amoy nito. Nakita ko si inay na abala sa pagtatanim muli ng iba pang mga gulay, kaya hindi ko muna ito nilapitan pa. Inilabas ko na lamang muna ang mga binili ko sa palengke. Nang bigla ko na lamang marinig si inay na sumisigaw. Kinakabahan ako kaya dinampot ko kaagad yung tabak sa ibabaw ng lamesa at pinuntahan si inay. Nay, anong nangyari sa inyo ha? Bakit kayo may sugat? Anak, may umatake sa akin. Hayun siya. Basta na lamang akong kinagat kaya ako napasigaw. Hindi ko kasi siya napansin. Ho? Nasaan yung hayop na kumagat sa inyo? Tumayo kayo dali. Ang laki ng sugat nyo. Lola Iska! Hayan siya anak. Bumalik yung baboy na itim. Dito kayo sa likod ko, Nay. Dalian nyo. Huwag kayong aalis dyan. Mabilis na sumugod ang baboy. Kaya sinalubong ko rin ito ng tabak. Lumihis pala si inay kaya bigla itong nawala sa likuran ko. Nakita kong lumabas si Lola at may 2 tabo. Umuusok pa ang laman nun. Nakita niya si inay na may sugat. Lumukso ang itim na baboy kaya naman inabot ko siya sa pamamagitan ng dulo ng hawak kong tabak. Sapul naman ito sa isang paa na nasa hulihan. Nasugatan ko ito kaya nang lumapag ito sa lupa, ay napaupo ito. May sugat ka, Honor! Akin na at bubuhusan ko nito. Tiyak na alis ang laway ng hayop na yan. Ano ba yan, Nay? Mainit pa, dahan-dahan lang ho, Sige, tiisin mo na lang yung init at hapdi. Sige ho. Aray, Nay! Ang hapdi, Nay! Tingnan mo, lumalabas sa mga dugo at maging ang laway niya. Pero sa gaya niyang aswang, malakas na panlaban to. Nay, si Lena, baka mapahamak sa tulungan natin. Huwag mong alalahanin yung anak mo. Alam na niya kung paano makipagsabayan. Nang mapagawi muli ang tingin ko kay inay at lola at nakatayo na siya, ay nakahinga na ako ng maluwag. Muling sumugod ang baboy kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na sugurin ito. Nasa teritoryo namin siya kaya hindi dapat ako matakot. Lumukso ito ulit at sa pagkakataon na yon ay hindi ko na lamang ito basta pinatamaan. Nilundag ko pa ito. Sakto ito sa tiyan niya. Napasigaw siya kaya wala nang dahilan pa para patagalin ang lahat. Lumapit si Lola dala ang isang tabo at sinaboy ang laman nito sa baboy na itim. Mas lalo itong nagsisigaw at umatungal dahil marahil sa sakit nito. Umaaso pa nga ang sugat niya kaya muli ko siyang inusukan. Kaya naglabasan pa ang marami nitong dugo hanggang sa tuluyan na itong namatay. Lena anak, ayos ka lang ba ha? Ayos lang ho ako, Nay. Kayo ho, yung sugat niyo, nawala? Oo, nak. Mahusay yung binuhos ng lola mo dito. Ganun po ba?
Tara na ho sa loob ng matalian yan na maayos. Ayos na yan, apo. Lagyan na lang ng malinis na tela. Nilagyan ko ng malinis na tela ang sugat ni inay. At nang matapos ko yon ay hindi na ako napakali. Anong problema, apo, at lakad ka ng lakad, ha? Hindi na maganda yung nangyayari dito, Lola. Isipin nyo, bakit naglalabasan sila? Dati naman walang mga aswang dito. Dahil hindi mo alam noon kung paanong hawakan ang mutya na nasa sayo ngayon. Kaya dapat ay tatalasan mo parati ang iyong pakiramdam. Ako? Napakalaking pasanin nito, anak. Kaya dapat ay handa ka. Natahimik ako sa sinabi nila sa akin. Kaya ko naman, pero paano kung marami pala yung mga ito? Paano ko sila lalabanan? Naupo ako pansamantala dahil kailangan kong makipaglaban para sa kaligtasan naming lahat. Nagsalo-salo kami ng umagang yon, kaya naman namahinga muna si inay dahil na rin sa sugat nito. Nang bandang hapon, iba na naman ang pakiramdam ko. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagdidilig sa mga gulay namin habang si Lola ay nagluluto malapit sa poso. Malamig ang dampi ng hangin at mukhang maging si Lola ay naramdaman din yun. May nagmamasid, apo. Alam ko nararamdaman mo rin yun. Opo, andito po sila. Maghanda ka, apo. Baka bigla na lamang silang umatake. Kaya natin yan. Alam ko na may plano ang Diyos sa atin. Sana nga, Hola. Basta manalig lamang tayo. Tumakbo si Lola sa loob at paglabas nito ay hawak niya ang buntot ng pagi at isang tabak. Kinuha ko ang tabak para mas malayang makagalaw si Lola. Kaya ko naman na makipagsabayan. Basta na lamang akong natuto kung paanong gumalaw at makipaglaban. Nakita mismo ng aking dalawang mga mata kung paano naging isang malaking pusa ang isang lalaki na lumabas mula sa gilid ng puno. Lola, andito na sila! Nariyan na, apo, maghanda ka, ha? Andito lang ako sa likod mo. Ang inay ho, nasa silid pa rin ho ba niya? Oo, apo, ang sinabi ko ay wag na muna siyang lumabas doon. Kaya natin tong dalawa, kasama natin yung Diyos, at alam kong nanunood siya sa atin. Galit na galit ang abuhin na pusa kahit na nakatayo pa lang ito. Malayo ito ng ilang pulgada sa aming dalawa ni Lola, kaya malaya kong napagmasdan ang itsura nito. Ilang sandali pa ay halos madilim na ang paligid, kaya naman nagliparan ang mga ibon na itim na nasa sanga ng mga puno. Kakaiba rin ang mga huni nila na wari nagtatawag ng mga kasama nila. Ang lakas ng hangin, apo! Parang may bagyong bubuhos! Oo nga, Hula. Huwag kayong lalayo sa akin. Marami sila, kaya huwag kang makampante, Lena. Anumang oras baka lumusob na ang mga yan. Tignan mo, apo, ang bilis itong tumakbo. At hayun pa sa kaliwang bahagi. Tama kayo. Ako na yung mauuna. Basta dyan lang po kayo sa likod ko at huwag kayong lalayo. Huwag mo akong alalahanin, apo. Kaya ko yung sarili ko. Basta huwag kang magpapasindak. Nakita ko mula sa itaas ang ibon na itim na nabulusok patungo sa amin ni Lola. Kaya ang sabi ko sa kanya ay umatras muna siya ng bahagya. Nagulat ako dahil biglang bumagsak ang ilang ibon. Yun pala ay hinagupit siya ng tanga ni Lola na buntot pagi. Hindi pa man ito nakakalapit sa amin ay lagas na yung iba. Ako na yung bahala sa mga salot na ibon na yan, apo. Basta gawin mo ang dapat. Mag-iingat ako. Ganun din po kayo, ha? Alam ko na yan, apo. Sige na. Gawin na natin to para hindi na tayo abutin ng lalim ng gabi. Nagdikit kami ni Lola at hinintay na umatake pa ang ilang ibon habang ang malaking pusa ay nagsisimula ng maglakad patungo sa amin. Sunod-sunod ang atake ng mga ito, kaya walang humpay ang hampas ni Lola sa paparating ng mga ibon. Pagbaling ko naman sa malaking pusa, ay wala na ito doon. Hinanap ko ito sa paligid at nakita kong nasa ere na ito at pabagsak na siyang umatake sa amin. Kaya naman tinali ko ng maigi ang saya ko at siniguro kong hindi ito maaalis. Parating na siya, Lena. Mag-ingat ka! Huwag niyo akong alalahanin, Lola. Kaya ko na to. Yan yung dapat. Umilag ako nang tinangka ako nitong kalmutin sa mukha, kaya sumadsad siya sa lupa. Mabilis din ang pagbawi nito ng atake dahil pasugod na siyang muli. Lihim akong nagdadasal sa Diyos para naman marinig niya ako at gabayan kaming dalawa ni Lola. Ang bilis ng pag-atake ng malaking pusa. Dahil doon ay ginamit ko ang aking pakiramdam at nang sinunggaban niya ako ay napukpok ko siya sa batok. Gumewang ang balanse nito at halatang nasaktan.
Ang mga mata nito ay mas lalong namula sa galit. Mas tumulis pa ang mga ngipin niya. Isang mabilis na pagsugod muli at sabay na kaming umatake. Isang malakas na pagtira ko sa kanya ng tabak at natamaan ko ito sa unahang paa. La, ayos pa kayo? Kaya pa, Lena. Sandali na lang ang mga to, mapapagod din sila. Laban pa, Lola. Dalawa tayo, kaya makakaya natin sila. Palalim na yung gabi kaya dapat na natin tong matapos. Mas doble yata ang naging bilis nito kumpara kanina. Kaya nagdoble ingat ako, pero syempre, sinasabayan ko din sila ng kilos. Gulat ako sa kilos ng buong katawan ko. Parang ang gaan sa pakiramdam ng bawat galaw ko. Nasasabayan ko ito sa bawat kilos niya. Kaya walang kahirap-hirap kung hinalipaw ng tabak ang pusang malaki at hindi rin ito nakuhang makaiwas agad. Tinamaan ko ito sa muka, kaya naman muntikan ng mahati ang ulo niya. Bagsak ito sa lupa at nanginginig pa ang buong katawan dahil sa sugat nito sa ulo. Nagtagal lang ng ilang oras at naging tao itong muli. Isang lalaking kita na ang kahubdan. Narinig ko pa si Lola na tuluyan ko na raw. Kaya lumakad pa ako papalapit dito tsaka ako sa sinaksak sa likod, tagos sa puso. Nagsuka ito ng maraming dugo hanggang sa tuluyan na rin itong namatay. Lalaki siya, Lola. Kung ganun, may posibilidad na may kasama pa ito. May kutob na ako kung sino yung susunod na makikita natin. Anong ibig mong sabihin, Apo? May kilala ka? Kutob ko pa lang ho, pero malakas din yung paniniwala ko na isa siya sa mga to. Sino ang tinutukoy mo, Apo? Andito ba siya sa lugar natin? Oo, La. Andito siya. Kaya mamamatsagan ko siya. Natahimik si Lola at dahil malalim na ang gabi, ay nagpasya kaming pumasok na sa loob. Naabutan namin si Inay na nakaupo doon habang nakapikit ng taimtim at nagdarasal. Niyakap ko siya kaya napadilat si Inay at gumanti din ang yakap sa akin. Napaiyak na siya kaya hinagod ko yung likod niya para tumahan. Nay, ayos na ho kami. Huwag na kayong umiyak. Natalo namin yung aswang kaya huwag na kayong mag-alala. Kailan ba matatapos to, anak? Nay, natatakot ako para sa'yo, Lena. Hindi natin masasabi na parati kayong makakaligtas. Hanggang naniniwala tayo na may Diyos, Nay, hindi niya tayo pababayaan at mananatili tayong ligtas. Sana nga, anak, dahil hindi mo hawak ang buhay. Sa isang iglap ay pwede kang masugatan at mapatay. Tumigil ka na dyan, Honor. Walang masamang mangyayari sa apo ko. Basta maniwala tayo sa kapangyarihan ng lumalang. Niyakap ko pareho sina Lola at Nanay. Maging ako man ay takot para sa sarili naming buhay at kaligtasan. Pero hindi ko pwedeng ipakita yung takot ko. Gusto kong makita nila sa akin na kaya ko at malakas ako. Tama na ho yan, Nay. Ang importante, ligtas po kami ni Lola. Tama ka, Apo. Kaya mas mabuting magpahinga na tayo. Huwag ka nang mag-alala, Honor. Matatapos din to. Magpahinga na kayo, Nay. Ayos na po yung lahat. Basta wag niyo na pong isipin yung mga negatibong bagay. Mas lalo niyo pong hinihila yung pangit na mangyayari. Naaawa ako kay Nanay dahil hindi naman namin ginusto ang mga pangyayaring lahat. Kaya gagawin ko ang lahat para walang mapahamak isa man sa aming tatlo. Hinatid ko yung inay ko sa silid niya at binantayan hanggang sa makatulog. Alam kong labag sa loob niya ang ginagawa kong pakikipagharap sa mga nilalang na hindi pinaniniwalaan ng iba. La, gawa ho ako ng kape. Tara ho dini at baka lumamig pa. May nakuha rin akong kamote sa likod. Ang nanay mo'y gisingin mo na at nang sabay-sabay na tayo dito. Oho, gigisingin ko na. Nay, gising na ba kayo? Lumabas na ho kayo dyan. Susunod na, anak. Bumalik na ako sa hapag kung nasaan si Lola na naghihintay. Naabutan ko na nasa bintana ang tingin nito kaya tinatanong ko ito kung bakit. Malakas na kalabog ang naulinigan namin sa labas, dahilan ng bigla ang paglabas ni Inay sa silid niya. Nay! Lena! May nakita akong tao sa likod. Sumilip ako kanina. San ho, Nay? Dito muna kayo, ha? Sandali na muna, anak. Baka masamang tao yun. Silipin mo muna at baka marami yung kasama nun. Sa ganito kaaga, bakit umiinit yung mutya? Hindi kaya aswang yung nasa labas? Tama ang hinala ko, Apo. Ang mabuti pa ay maghanda kayo. Kukunin ko lang yung buntot ng pagi sa silid ko. Honor, maghawak ka ng itak. Sige, Nay. Ingat kayo, ha? Manalig tayo sa Diyos. Matatalo natin yan, Nay. Basta tiwala lang. Handa na ba kayo? Tayo na, Apo.
Lakasan niyo yung loob niyo para magtagumpay tayo. Handa na kami kaya nauna na akong lumabas ng bahay. May suot akong salakot. Bumungad sa amin si Amalia. Basang-basa ang damit nito at masama ang tingin, lalo na sa akin. Sabi ko na nga ba? At makikita din kita dito. Alam ko naman na isa ka nga sa kanila. Masyado kang sagabal dito sa lugar na to. Kaya mas mabuti siguro kung isusunod ko na kayong tatlo. Yun ay kung kaya mo. Tama nga yung hinala ko. Hindi totoong nawala si Ador na asawa mo. Matagal ko nang pinatay ang asawa ko. Kinailangan ko lang siyang paglaruan. Kaya ayun, nauto ko. Sabi ko na nga ba, ikaw rin yung may gawa. Tama nga ako na hindi ka tao. Pinatay mo rin siya. Kailangan. Para dito ako manirahan dahil masyado na kaming mainit sa ibang lugar. Kaya naririto ako para tapusin ka at ang pamilya mo. Ang dami mo nang pinatay sa amin, kaya ako naman ngayon. Tumalas ang ngipin nito at tila nag-aapoy ang mga mata niya. Sinabihan ko sina Lola na manatili muna sa loob ng bahay at wag munang lalabas. May ilan din na mga sumulpot na mga mababagsik na hayop. Kaya hindi na rin nakapagpigil pa si Lola Iska. Ako naman ngayon ang maniningil. Wala kaming utang sa'yo. Dapat lang na mamatay yung mga kalahi mo dahil salot kayo dito sa aming lugar. Hindi mo na malalaman yon dahil papatayin ko na kayong lahat. Subukan mo. Sumugod ito pati ang ilang mga hayop. May pusang itim, isang baboy din. Nilatigo ito ni Lola kaya hindi na rin nagawang makalapit ang mga naturang hayop. Nakipagsabayan ako sa lakas kay Amelia. Gamit nito ang matutulis niyang kuko. Sinusubukan ako nitong sugatan pero pinipilit ko rin na umilag at nagagawa ko naman. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata na isinarado nila inay ang pinto at bintana ng bahay. Pero alam kong handa din sila sa pwedeng mangyari sa amin. Sinipa ko si Amalia sa sikmura kaya napahawak ito doon dahil nasaktan ko siya. Walang yaka! Papatayin kita! Gawin mo, huwag kang masyadong magyabang, ang daldal mo. Iiyak ka mamaya, tingnan mo! Lena anak, lumaban ka ha? Alam namin kaya mo yan. Napangiti ako dahil alam kong naniniwala sa akin ang nanay at lola ko. Takot man sila pero kailangan na ipakita ko na kaya ko ang laban. Nagpalit ito ng anyo bilang isang mas pangit na nilalang. Pero hindi ako nagpatinag doon. Bagkus, hinarap ko siya ng buong tapang. Tangan ko ang tabak na tangi kong sandata para sa kanya. Lumusob ito gamit ang kamay niya na itinapak sa lupa kaya mas lalo itong naging mabilis. Nakalabas ang mahabang dila kaya maging ang laway nito ay lumalabas din. Kasing pangit mo ang buhay niyong mga aswang kaya ang dapat sa inyo, mamatay lahat. Tumigil ka dahil mamamatay ka na dito. Gawin mo na! Tumalon ito patungo sa akin. Nanatili akong nakatayo at hinihintay siyang makalapit ng husto para nang sa ganun ay masugatan ko ito ng malalim. Hawak ko pa rin ang matalas na tabak kaya ipinaita ko ito sa kanya. Mukhang hindi niya inaasahan ng patalim. Kumislap ang talim nito. Hinanda ko ang aking sarili sa kung ano man ang mangyayari kung sapitin sa mga oras na ito. Umatras ako ng konti at nang malapit na ito ay tsaka ako sumugod. Salpukan ang naganap sa amin sa ilalim ng buhos ng ulan. Dinig ko ang pagtawag ni inay at maging si Lola Iska ay sumisigaw na din. Kaya mo yan, Apo! Nasa likod mo lang kami! Laban anak! Magdasal ka! Nakikinig siya sa atin! Patuloy sila sa pagtawag ng pangalan ko. Kaya naman na makakuha ko ng pagkakataon para masugatan ito, ay ginawa ko na. Napuruhan ko siya sa balikat, kaya mabilis itong lumayo sa akin. Isang kalmot naman ang natamo ko sa gilid ng aking bewang. Nang maghiwalay kami ay pareho kaming naghahabol ng hininga. At hindi pa man siya nakakabawi ay sumugod na ulit ako dito. Isang malakas na pag-atake ang ginawa ko dito. Kaya naman nanlaki ang mga mata nito nang nasa harapan na niya ako. Apo! Kunin mo! Madali ka! La! Bumalik na kayo sa loob! Saluhin mo muna yan! Hinagis niya ang buntot pagi kaya kahit na alam kong nasa harap ko na ang aswang na si Amalia, ay tinalikuran ko ito para saluhin ang bagay na bigay ng aking Lola Iska. Tumakbo rin ito kaya pilit kong inabot ang buntot pagi para mas masugatan ko si Amalia. Napangiti ako nang mahawakan ko ang dulo nito kaya iwinasiwas ko sa ere ang dulo para hagupitin ang aswang na ngayon ay patungo na sa kinaroroonan nila inay. Mabilis na sinarado ni Lola ang pinto at inabot ito ng buntot pagi kaya napasigaw ang aswang dahil sa sakit. Huwag mong pakialaman yung pamilya ko.
Ako yung harapin mo. Magbabayad ka! Huwag kang tumakbo! Naglatay ang ginawa kong pagtira sa kanya, kaya napunit ang damit nito sa likod. Mahaba at malalim ang natamo niyang sugat sa akin, kaya kinuha ko yung pagkakataon para tapusin na ang laban. Mas lalong lumakas ang buhos ng ulan, pero hindi ko pa rin yun alintana. Nakita ko na napasugod itong muli, kaya mas lumapit pa ako dito para tapusin na ang lahat. Ang sama ng itsura ni Amalia. Dala ko ang buntot pagi at sa kabilang kamay ko ay ang tabak. Kumilos ito at nabitawan ko pareho ang hawak ko, kaya naligo kaming pareho sa putik. Sinasakmal niya ako pero binibigay ko naman yung buong lakas ko para hindi niya ako maabot. Ang kaso lang ay nakawala na yung isa nitong kamay kaya nakalmot niya ako sa mukha. Wala ka pala eh! Mahina ka! Naunahan mo lang. Katapusan mo na! Ibinuka nito ang bibig kaya dumakot ako ng putik para isampal sa mukha niya. Sapul ito sa mata niya kaya nahilam siya ng putik. Sinipa ko siya nang magwala ito dahil hindi siya makakita ng maayos. Agad kong nilingon ang nabitawan kong tabak at madali akong bumangon kahit na mahapdi ang aking mukha ay walang alinlangan ko itong pinulot at sinaksak ito sa likod niya. Umatungal ito dahil sa sakit. Sinipa ko pa ito at gumulong-gulong pa siya sa putikan. Tayo! Nasaan na yung yabang mo? Magbabayad ka sa akin! Ako ang itinakdang antingera, natatapos at uubos sa buong lahi niyo. Itinaas ko ang tabak para saksakin ito sa ulo, pero sinugod niya ako, kaya nasuro ako nito at tumama ang katawan ko sa gilid ng aming bahay. Napadaing ako dahil parang may tumarak sa bewang ko na hindi ko alam kung ano. Kahit na may kirot ay pinukpok ko pa rin siya ng puluhan ng tabak sa ulo, kaya napaupo ito sa putikan. Tinignan ko ang masakit na parteng bewang ko at doon ay nakita ko ang dugo dahil sa sugat na aking natamo ngayon lang. Nakita ko itong patayo na kaya kahit may kirot pa akong nararamdaman ay hindi ako nagpakita ng kahinaan. Diretso akong tumayo para sugurin siya. Hindi ko na siya hinayaan pa na makasipa pa sa akin. Basta ko na lamang siyang sinaksak sa dibdib kaya napaliyad siya sa akin. Hinugot kong muli ang tabak at isang bagsak pang muli sa kanyang puso na dahilan ng kanyang pagkasawi. Lena! Diyos ko, Nay! May sugat si Lena! Ayos ka, Apo? Heto, ibubuhos ko lang sandali dito yung kumulong asid at bawang. Ayos lang ako, Nay. Maliit na sugat lang to at malayo sa bituka. Lena, dapat kang maggamot. Nakukuha mo pang magbiro. Nay, tara na sa loob. Tapos na, Apo. Wala na siya. Nakahinga na kami ng maluwag nang sa wakas ay natapos na ang mga kababalaghan dito sa aming bayan. Maging si Inay ay lubos ang naging kasiyahan dahil doon. Pero ako ay patuloy pa rin sa pagtulong. Kung kaya ay tumutulong ako. Pero humihingi pa rin ako ng permiso sa aking ina. Dahil alam kong mag-aalala siya. Lumipas ang ilang linggo at nagtuloy ang katahimikan sa aming lugar. Dahil na rin marahil sa kadagabi ay may mga nagboluntaryo na magroronda dito kaya natahimik ang kalooban ng marami dito. Nay! Ako na ho dyan, sumilong muna kayo. Kaya ko na to, ano ka bang bata ka? Ikaw ang mamahinga at kanina ka pa nandyan. Hoy, tama na muna yan. Uminom muna kayo ng tubig. Ang taas ng init ng araw baka pareho kayong mahilo dyan. Mas mabuti pa nga yun, Nay. Tara ho. Ikaw yung matigas yung ulo, bata ka. Nagturoan pa kayo, pareho naman kayong mag-ina. Napatawa na lang ako dahil sa sinabi ni Lola. Wala na talagang masasaya kung kumpleto ang mahal mo sa buhay. Agad mang kinuha sa amin si Itay, kumpleto pa rin naman ang pagmamahal sa aming tatlo. Huwag magpakita ng takot, lalo na kung ikaw lang ang masasandalan sa oras ng panganib. Dahil ang pinakamalakas na sandalan ay ang Diyos na lumikha. Palaging intindihin ang salita ng bawat isa upang magkaintindihan at hindi pagtalunan. Wakas.